Oh, buckle up, because this is one of the clearest gospel blueprints in the whole Old Testament. Noah's Ark isn't just a story about a big boat and a flood. It's a giant, flashing sign pointing straight to Jesus Christ and the salvation he brings. Let's break it down so you can see Jesus all over this story. First off, the flood itself is a picture of God's judgment against sin. The rain coming down. That's God's wrath. His judgment pouring out on a world that turned its back on him. But here's the twist. God provides a way out. A single, specific way. That's the ark. The ark is a symbol of Jesus. Just like there was only one ark, there's only one way to be saved. Through Jesus. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. John 14:6. Now, what was the ark made of? Gopher? Wood. That wood took the beating of the flood. Just like the cross. Wood took the full weight of God's judgment for our sins when Jesus hung on it. The ark was covered inside and out with pitch, sealing it up tight. That's a picture of how, when you're in Christ, you are sealed and safe. Not a single drop of judgment, not one, got inside that ark. If you're in Jesus, not a drop of God's wrath can touch you. You are secure, sealed by the Holy Spirit, Ephesians 1:13. And who shut the door of the ark? God did. Once you're in Christ, it's God who seals you in. You can't lose your salvation because it's not you holding on to God, it's God holding on to you. Once that door was shut, nobody could open it. That's eternal security. Baby, even the dove and the olive leaf at the end, that's a sign of peace and the Holy Spirit, showing that God's judgment is over and reconciliation has come. And when Noah's nakedness was covered after the flood, that's a picture of how Jesus covers our shame and sin with his righteousness. So every piece of Noah's ark screams, Jesus! The ark is Christ. The flood is judgment. The door is the only way. The ceiling is eternal security. And the covering is grace. Don't try to swim through judgment. Get in the ark. Get in Jesus. Juan 14:6, kay JB sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Efeso 1:13, sa kanya rin naman kayo nagtiwala, pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong maniwala, kayo ay tinataka ng banal na espiritu ng pangako. O maghanda ka. Dahil ito ang isa sa pinakamalinaw na plano ng ebanghelyo sa buong lumang tipan. Ang arko ni Noe hindi lang isang kwento tungkol sa isang malaking bangka at isang baha. Ito ay isang malaki at kumikinang na senyas na nakaturo mismo kay Jesucristo at sa kaligtasan kanyang dala. Hatiin natin ito para makita mo si Jesus sa buong kwentong ito. Una sa lahat, ang baha mismo ay larawan ng paghatol ng Diyos laban sa kasalanan. Umuulan ba iyan ang poot ng Diyos, ang kanyang paghatol na bumubuhos sa isang mundong tumalikod sa kanya. Pero ito ang twist, nagbibigay ang Diyos ng paraan para makalabas isang solong partikular na paraan. Yan ang arka. Ang arko ay simbolo ni Jesus kung paanong isa lang ang arka, iisa lang din ang paraan para maligtas sa pamamagitan
4, versikulo 6, na yun ano ang ginamit na material sa arka. Kahoy ng gopher, ang kahoy na yon ang tumanggap ng buong lakas ng baha. Katulad ng krus, kahoy na nagdala ng buong bigat ng paghatol ng Diyos. Para sa ating mga kasalanan, ang si Jesus ay nakabitin dito. Ang arka ay natakpan sa loob at labas ng alkitran na maigpit na nagtatak dito. Iyan ay larawan kung paano kapag ikaw ay nasa kay Kristo, ikaw ay tinatakan at ligtas. Walang kahit isang patak ng paghatol, wala ang nakapasok sa arko na iyon. Kung ikaw ay nasa kay Jesus, walang kahit isang patak ng buot ng Diyos ang makakalamang sa iyo. Ligtas ka, tinatakan ng banal na Espiritu Santo. Isa Talata 13. At sino ang nagsara ng pinto ng arka? Ginawa ng Diyos kapag nasa kay Kristo ka na. Diyos ang magtatatak sa iyo, hindi mawawala ang iyong kaligtasan dahil hindi ikaw ang kumakapit sa Diyos. Ang Diyos ang kumakapit sa iyo kapag nakasara ng pinto ang iyon. Walang sino man ang makakapagbukas nito. Iyan ang walang hanggang seguridad. Baby, kahit ang kalapati at ang dahon ng olibo sa dulo, iyan ay tanda ng kapayapaan at ng banal na Espiritu na nagpapakita na tapos na ang paghatol ng Diyos at dumating na ang pagkakaisa at nang matakpan ang kahubaran ni Noe pagkatapos ng baha. Iyon ay larawan kung paano tinatakpan ni Jesus ang ating kahihiyan at kasalanan ng kaniyang katuwiran. Kaya bawat bahagi ng arko ni Nawe ay sumisigaw ng Jesus. Ang arko ay si Kristo. Ang bahay paghukom, ang pinto ay ang tanging daan. Ang pagtatak ay walang hanggang katiyakan. At ang takip ay biyaya. Huwag subukang lumangoy sa paghatol. Sumakay sa arka. Pasukin mo si Jesus.